Yan, Mitsubishi Adventure naman yung unit natin. Ang problema nito, yung fuel gauge niya hindi na accurate. So, sa particular na unit na to, yung kanyang level ay nag-stay sa ganyang position kahit mag full tank, ganun din kahit ubos na yung kanyang fuel. So, check natin. Pwede nga panggalingan ng gantong issue kung hindi halimbawa gumagana o dito nga sa particular unit naka-stay lang dyan, pwede yung kanyang panel gauge ang may problema o yung cluster. So sa ibang pagkakataon naman, maaaring ang problema ay wiring, ganun din. Pwede din namang ang problema natin ay yung ating floater na matatagpuan sa ating tangke. So yung floater, ito yung parts na nakalubog dun sa tangke, na naka-install sa tangke na kung saan nag-iiba-iba ang level. So isa yung pinaka-sensor. So in this case, sa Adventure, sa mga Mitsubishi, medyo malwa, nandito lang siya sa side na to. Parang sa mga Pajero, ganyan din. So para check natin, pwede natin tanggalin yung socket. Then pag natanggal natin yung socket, check natin dun sa taas kung nagkaroon ng pagbabago. Yan, so tanggal na natin yung socket sa ilalim. Observe naman natin kung okay yung ating cluster. So i-on natin ang susi, then observe natin tong level, dapat gagalaw siya pababa kung okay tong cluster. So kapag bumaba siya, ibig sabihin okay tong cluster. So malamang nandun talaga sa ilalim ang problema. Sa pang pag-check natin, pwede natin i-ground yung wire down, then dapat magpupultang naman siya. So since confirm na natin ang sira itong float, so kaya nga sabi ko, for this particular unit medyo malwan siya. So tanggalin lang natin itong tatlong tornilyo, then matatanggal na natin yung kanyang float. Okay, so mache-check din nga natin yung gaya na sabi ko sa inyo, kung mapapansin itong wire nakatabi, yung socket na yan, pwede natin siyang ground. Kapag ground natin, so tataas yung float, magpupultang siya. So doon mache-check natin kung may problema tayo, kung walang problema yung ating instrument cluster. Pag ground natin yan, ang isa kasi dyan ground, so walang mang reaction. Then another, kapag ground natin, lalabas yung ilaw ng empty sign kapag yun ang nasundot nating wire. Kung yun ating gaground, kung yun naman sa level, so dapat tataas yung ating level ng fuel, magpupultang siya kapag ground natin. So ganun yung pag-check. So hindi sa particular unit nga, ito ang ating naging problema, so yung kanyang floater. Okay, so papalitan natin yung kanyang floater. Okay, so para sa Adventure L300 and Pajero, so ganyan lang, hindi kinakailangan babaan tangke. Pwede nyo itong DIY. So ayan, pupunutin nyo lang dandahan, be careful dun sa float. Ayan, yun yung itim na yung kanyang pinaka floater. So ganyan lang siya, then papalitan natin siya ng bago. So ito yung ating pampalit. So replacement parts, ito yung part number. So make it sure na magkatulad yung kanyang itsura, then pwede na natin siya ikabit. So yan, para ma-check uli natin, double check natin, confirm lang natin kung talaga ito yung problema. So pwede ikabit natin yung socket, then after na ikabit natin ang socket, so pesto nyo, hanap kayo ng masasabitan. Since wala tayong tagahawak, sabit lang natin. Pwede natin galawin yung floater. Kung meron naman tayong katulong, pwedeng galawin nyo dandahan yung floater, then pasilip nyo kung gumagalaw yung gauge. In this case, sabit lang natin siya. Okay, so ito yung sensor para sa ilaw. Then ito yung ating floater, ito yung lumulutang. So ayan, nakapwesto na siya ng sagad na nakataas yung float. Then akyat tayo, on natin yung susi. Then observe natin kung magbabago yung ating level. So yung tingnan natin yung kanyang needle indicator kung tumataas. Ayan, so kung mapapansin nyo, gumagalaw na siya. Since nakasagad siya, aakyat siya hanggang full. So yan, mache-check natin yung level. Ayan, makikita natin umilaw na din yung kanyang indicator light para sa empty, since hindi nakalubog yung ating floater sa fuel. So ayan, in this case, confirm natin na ang problema natin ay yung ating
floater o level sensor. So, okay yung ating cluster. Pwede na nating ikabit siya sa tangke. Since okay na yung ating gauge, pwede na nating ikabit itong ating sensor o yung ating fuel level sensor or floater. Ayan. So, secure lang natin yung mga tornilyo. Make sure nandyan yung seal. So, ganun yung pag-check nito kapag may problema yung ating gauge. So, halos pare-parehas naman siya. Yun nga lang, ibang unit, kinakailangan natin ibaba ang tangke o yung iba naman, tanggalin lang natin yung upuan. Then, makikita natin yung access para sa sensor. Ayan. So, fix natin. So, ayan. Na-fix na natin lahat. So, on natin ang susi. Ayan. Observe natin yung fuel gauge. So, ito na yung kanyang actual level. Ayan. Wala na din yung indicator light para sa empty kasi nga nakakabit na siya sa tangke. So, yan. Sana makatulong ang video na to. Thank you guys.